kaluwalhatian, dakilan mo'y dakilan mo'y tunay ang Panginoon, yung kadakilaan ay hindi kailanman. Amen. Yung kabutihan, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Bigyan Lord. na ng Panginoon sa araw na ito, kami nagpapasalamat. Yes, thank you, Jesus. Sa iyong kabutihan. Hallelujah. Kaya ang Panginoon ay ikaw ay patuloy na maranghal sa amin. Amen. Ikaw ay makita sa amin. Oh, yes. Salamat. Hallelujah. Ang puso ko ay Diriwan, tingin mo ang ibig ng pagsamba, alay sa'yo, alay sa'yo. sa Puso may mag-iwan, may di magkakapwa, pagkakakuloy sa'yo, alay sa'yo. Ako'y magpupuri sa banal mo kahanan, ang kagandahan ay aking iyaya. Walhati ka, itataas kita. Salamat, Panginoon. Puso nagtitiwala, kailangan iyan magangamba, pagkatako'y Panginoon, para lang sa'yo. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan, ang kagandahan ay aking iyaya.
Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Sa banal mo Ang nagkakantahan, luwalhatin ka, itataas. Ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatin ka, ako'y magpupuri sa banal mong tahanan. Ang iyong kagandahan ay aking ihahayag. Luwalhatin ka, tataas ka. Panginoon. Oh, yes. Hallelujah! Palakpakan ng malakas. Oh, purihin ka. Hallelujah! Dakilain mo ang Diyos namin. Hallelujah! Praise God. Hallelujah! Palakpakan ng malakas na malakas. Espiritu Santo, Amen. Pinakamamahal naming Diyos, Ikaw ang aming buhay at kalakasan. Ikaw ang aming gabay at patnubay sa araw-araw. At Ikaw, Panginoon, ang lagi namin inaasahan. Sa araw-araw at minuminuto ng buhay na ito, Ikaw po ang aming sandigan. Dahil alam namin wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Sa anumang mga balita ng mundo, Lord, Ikaw ang nagiging kalakasan namin. Dahil Ikaw nga po ang Diyos na nagpahiram ng buhay, nagpahiram ng lakas, ang lahat-lahat ng aming mga kailangan. Ikaw ang nagsusuklay. Kaya naman, O Diyos, kailangan namin ibalik ang papuri parangal sa iyo. Dahil ito'y napakalaking utang na loob namin, O Diyos. Dahil Ikaw ang may likha sa amin. Diyos, dalangin namin na sa gabi ito'y mangusap ka sa buhay namin. At ang mensahe mo ay dumating sa bawat tahanan, sa mansulok ng mundo, Diyos, sa pamagitan ng internet. Diyos, dalangin po na ang mensahe ngayong gabi ito'y magbigay ng kagalingan sa mga may sakit at karamdaman. Maghatid, Panginoon, ang kaliwanagan sa mga nadiringlan at katatagan at kalakasan sa mga taong pinanghihinaan. Diyos, gamitin malingkod mo mightily, boldly, and powerfully kasama ang iyong mga awit. At dalayan kong punuin ang kalwalhatian mo ang lugar na ito at maranasan ka ng bawat isa. Ang iyong pangakong susundan ng tanda at himala at kawabalaghan ay maganap sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, aming purihin. In our midst, pangako ng Diyos yan, di ba? Amen. 2 or 3 gathered in His name, there I am, sabi ni Lord. In the midst of them, nandun siya. That's why we always acknowledge the presence of the Holy Spirit. Palapakan natin siya. Our gospel is taken from John chapter 19. John chapter 19, verses 17 to 20. At dito ang sinasabi ng kanyang salita. And he went out bearing his own cross to the place called the place of a skull, which is in Aramaic is called Golgotha. There they crucified him, and with him two others, one on the other side, and Jesus between.
Pilate also wrote an inscription and put it on the cross. It read, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Many of the Jews read this inscription, for the place whose Jesus was crucified was near the city, and it was written in Aramaic, in Latin, and in Greek. So, the chief of the priests of the Jews said to Pilate, "Do not write the King of the Jews, but rather, this man said, I am the King of the Jews." Pilate answered, "What I have written, I have written." Sabi po sa wikang Pilipino, inilabas siyang pasanin ang kanyang krus papunta sa lugar na kung tawagin Dakong Bungot, Golgotha sa wikang Hebreo. Doon ay pinako siya sa krus kasama ng dalawa pa. Isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Gumawa si Pilato ng isang karatula at inilagay sa krus. Ganito ang nakasulat: si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nakasulat ito sa wikang Hebreo, Latin at Grego. Marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagat malapit lamang sa lungsod ang dakong pinagbakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong pari kay Pilato, huwag ninyong isulat ang hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Ngunit sumagot si Pilato, ang naisulat ko ay naisulat ko na. Nakapaging ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga viewers po doon po sa internet, mga nakikinig sa TWSI 1314 kHz, sa kita ng mga radio, at sa inyong lahat na napunta rito at pinanghinayang sa oras na ibigay nyo. Pag-uwi nyo sa bahay nyo, may himala kayong karamihan. Alam palakpak nyo, walang himala. At kayo hiniwala na pag-uwi nyo sa bahay nyo, may himala kayong darating. That's faith. Sabi nyo yung kapatid, pananampalataya yan. That's faith, brothers and sisters, ano? Kasi yung susi para tanggapin yung himala ay pananampalataya. At ito ang ating pag-uusapan ngayon, yung kahalagahan ng krus ng Panginoong Jesus. Kasi ngayong panahon ng Kwaresma, ano? Yung Kwaresma galing sa word na 40 days, ano? Yung 40, 40, Kwaresma, 40. So yung po'y napakahalaga sa atin, sa pagninilay natin, ano? Kung saan po, yung 40, the significance of that in our lives, mga kapatid, is about cleansing. Ano? Yung tayo maging malinis sa harapan ng Diyos. Ha? Yung makita natin sa ating sarili na ang Diyos ay kumikilos, buhay. Ha? Naalala ko po nung ako'y ma-assign sa Middle East, ano? Doon sa Abu Dhabi. Namasyal po kami doon sa, ano nga tawag doon, yung simbahan ng Muslim, anong tawag na doon? Mosque. Mosque, ano po, yung malaking mosque doon na pinupuntahan na nga po ng mga tourist, no, open na sa public, ano, kanya lang, pag pumasok ka doon, kailangan magsuot ka sa mga babae, yung mga kanilang kasuotan, sa mga lalaki, kailangan nakatapak ka, yun, at maghuhugas ka ng paa, doon. Kasi sa Muslim kasi, mahalaga rin yung 40 days, ano, sa kanila ay Ramadan. 40 days po yan. Sa atin, sa Katoliko ay Kwaresma. So, napakahalaga ito, ano, kasi isang Diyos yung sinasamba. Mga kapatid, isang Diyos.
So, nung ako pumunta ron, no, at nag-picture taking, ato sa labas ko, noong mosque, napadipa po ako. Napadipa po ako. Alam mo, pinagsabihan ako ng gwardiya na bawal daw kong dumipa kasi nakikita yung cross. Mga kapatid, pinagbawalan ko ako magpa-picture ng nakatipa doon sa compound. Kasi mahalaga, pag dumipa tayo, makikita mo yung picture ng cross. Amen. Amen. Tapos may isang building doon, sa ano naman yon, doon sa Dubai, no? Kasi ang United Arab Emirates is composed of 7 emirates, no? Yung isa sa Emirato doon, Emirates is yung Dubai. Ha? Kasi yung country na yon ay United Arab UAE. Doon sa UAE, doon sa Dubai, mayroon namang building doon na ang foundation ay 14 cruise. No, pag nandun ka sa dagat, tapos makikita mo talaga, 14 cruise. At di umano, yun ay gustong ipatanggal nun. Pero hindi pumwede kasi pag pinatanggal yun, ay magigiba yung building na yun kasi yun yung pundasyon. Mga kapatid, di ko lang natandaan yung alam ko yan ay yung tinuluyan dati ng dating presidente si Gloria. No? Yung isa kasi yung pinaka-tallest doon sa Dubai ay yung Burj Khalifa. No? Yung isa naman, Burj Arab, yun po yun. So, makikita po natin, yung importance o yung kahalagahan ng krus sa panahon ng Kwaresma, dapat ito pag-usapan natin. Bakit mahalaga ang krus sa buhay natin? Bakit si Kristo yung nagpasa ng krus? Pwede namang hindi krus ang pasanin. Actually, nung yun ay gawin ni Kristo, hindi naman talaga yung totally na krus na agad ang pasan niya. Kundi yung pinakapundasyon na kahoy na gano'n ay nandoon na. Ang pinasaan niya, yung kahoy na pagano'n, yung pahalang. No? Pero yung papaganon, pataas, nandoon na po yun. So, sa history mismo, yung tinatawag na church history o doon sa salvation history, mga kapatid. So, hindi talaga naman yung talagang krus na gano'n. No? Pero ang mahalaga ngayon ay, ano ba ang kahalagahan ng krus? Ito, siyempre, dalawa ang tinitingnan ng tao. Sa krus kasi, mayroong tinatawag na negative side at mayroong positive side. Okay? Ang ibang mananampalataya, even though that sila ay Kristiyano, ang nabibigyan pansin ay yung negative side. Yung ito ay ginamit para sa death penalty ng mga matitindi ang kasalanan sa panahon noon. Yun ang nakikita. Ito'y pahusa. Ito'y karumal-dumal kapag ikaw ay naparusahan sa ganong sentensya. Death penalty yun sa panahon yun. Pero, tingnan niyo po, ano naman yung positive side? Yun, hindi natin nakikita minsan yung positive side. At yun ang napakahalaga na makita po natin. Isa sa napakahalagang dapat natin malaman ng cross kasi nung si Kristo po ay mamatay sa krus na ito by being nailed to a wooden cross, wicked men, yung mga masasamang tao, though that they were just executing a man who was disturbing their way of life, they did not realize. Hindi nila namamalayan, hindi nila naiisip that the cross, mga kapatid, the cross was planned by God from the very beginning of the world. Mula panunang panahon, hindi pa po, likha, pinaplano pa lang ng Diyos, ay nasa isipan na ng Panginoon, yung cross na yan. Sa isipan ng Diyos, mga kapatid. Kasi, siyempre, God is omniscient God. Alam niya na ang tao ay magkakasala. Alam niya.
kung ano ang plano ng Diyos. Para ang taong nagkakasala o magkakasala pa lang noon sila, Adan at Eva, ay may plano na ang Diyos kung paano sila muling ibabalik sa mahalagang plano ng Diyos. At yung mahalagang plano ito ay yung plan of great salvation of mankind. Amen. 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 So yun po yan, mga kapatid kay Kristo. Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, ano ang unang-unang makikita po natin sa cross na ito? Bakit mahalaga? God deals with all sin. Dahil tayong lahat ay nagkakasala at paulit-ulit na nagkakasala sa pamamagitan ng krus. Ay ito po ang ginagamit ng Diyos para tayo'y makaranas ng kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Amen. Kaya po ang kausap. Amen. Siyempre malungkot itong usapang ito. Hindi naman ito puro palakpak at tawanan. No? Pero pagpapalakpak kayo para i-glorify ang Panginoon. Hallelujah to the Lamb forever. Kaya sa isa po natin, sa pamagitan ng krus, diyan po ang Diyos nakipag-deal sa atin para tayo po ay makaranas ng pag-ibig ng Diyos, pagmamahal ng Diyos. Yung po mga kapatid, kaya nasabi ng ating pinag-usapan, through His Son, death on the cross, the great Creator of God, ang God the Father, the great Creator of God was dealing with every person's sin. Sa bawat pagkakasala natin lahat. At ano ang nangyayari? Suffering and sorrow. Dahil tayo nagkakasala, nanduluod kaakibat ang suffering, yung mga pagtitiis natin, mga paghihirap, mga pagdalamhati. But Jesus was dying in the place of every individual. Dahil kay Kristo, lahat ng kasalanan natin ay inako niya para lang siya ang mapayubay at mapako sa puso. Dahil nakakot kanyang mga anak. Ay, ang grabe. Kung tayo, ang daming krus na kailangan. Ang dami. Parang kamatayan, ang daming negosyo akaon. Siguro kung yun po ang ang daming magninegosyo ng krus. Iba't ibang uri ng kahoy siguro, may nara, may tangili, may kang pipiliin mo para Pero sa pamagitan po ni Kristo, hindi ba naiisip yun? Sa pamagitan ni Kristo, yung dapat na tayo ang mapako sa krus dahil sa kanyang pag-ibig, pagmamahal, ay siya na ang umako sa krus upang sa ganoon lahat ng ating kasalanan ay makamta natin ang kanyang kapatawaran. Amen. Napakuli palakpak mo sa Panginoon. Hindi nila na-realize ng mga tao, hindi nila naiisip ng mga tao yun. Kasi minsan tayo nagmamalaki. Nagmamalaki minsan ang tao. Lalo na yung mga matatalino. Minsan nanonood ako ng news sa isang big network news, hindi yung pinaplano nilang pasarahan. Yung kalaban nila. Nanonood ako ng news. Live po yun sa YouTube. Pagkatapos, isipin mo yung mga sinasabi ng mga nag-chat-chat sa kanila. Parang yung live natin sa YouTube, siyempre may nag-chat-chat sa atin. Siyempre may mga chinachat nila doon dahil pinag-uusapan na yung coronavirus. Sinasabi doon ng mga ilang nag-chat-chat doon na si Kristo ay fake. Na walang power yung mga panalangin natin. Maraming negative.
Kasi hindi naiisip ng mga tao matatalino kung ano ang ginawa ni Kristo, kung ano ang kahalagahan ng krus na ginawa ni Kristo at pinasa ni Kristo. Di na naiisip na yun ang dahilan kung bakit tayo nagkamit ng kaligtasan dahil sa pag-ibig at pagmamahal ni Jesus. Pagkatapos sasabihin mo, faith si Kristo, sasabihin mo hindi totoo si Jesus, at walang power at hindi magagawa ng mga panalangin na mawala ang coronavirus. That is nonsense. Ha? Mga balitang walang kakwenta, mga chat na walang kakwenta-kwenta. Kung nanonood tayo ng mga balita ng mundo, nakaka-discourage. Lalo na yung mga news na di ba? Isusasa ka na yung ganito. Ang ganda-ganda ng pangako ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. Walang pumalakpak na tapat. Amen? Pag sinabing tapat ka, you are obedient to the word. Sunurin ka sa salita ng Diyos, may pagpapahalaga ka sa mga ginawa ni Jesus. You cannot say, I am obedient to God kung hindi mo pinapahalagahan yung ginawa ni Jesus, mga kapatid. So sa pamagitan ng krus na yon, mga kapatid, Kristo, sabang Jesus was dying in the place of every individual in the world. Siya yung replacement para sa atin. At ano ang sabi ko? Receiving personally what He has done on the cross, bring the answer to all our needs. Dahil sa ginawa ni Kristong yon sa krus, mga kapatid, lahat ng inyong prayer request ay nagiging answer to it. Grabe. Amen? Amen. Sabi nga ni Propeta Isaiah, sa pamagitan ng krus na yon, lahat ng ating sakit, lahat ng ating problema, lahat ng ating mga negatibong pag-iisip ay nabayubay at napatong lahat sa krus ni Kristo. At wala ka na dapat ipag-alala. Wala ka na dapat ipag-alisa. Matuwa ka dahil sa ginawa ni Kristo. Sa halip na tayo ang mapako, siya na ang tumako ng lahat ng ating pagkakasal. Purihin si Jesus. Grabe. Mga kapatid ko kay Kristo. Hindi naiisip ng mga matatalino. Kasi sabi ng Bible, ang mga taong di nagtataglay ng Espiritu ng Diyos para sa kanilang kahangalan, ang mga bagay na yan. Di nagtataglay, it means to say, yung mga taong unspiritual, hindi spiritual sila. They were the people who are unbelievers and worldly. Sabi ng Biblia. Pero sabi ng Bible, yung mga taong pinahalagan si Kristo, sila yung mga taong spiritual. Sila yung mga taong nagtataglay ng Espiritu ni Kristo. Ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos ang kumikilo sa buhay natin. Kaya nauunawaan natin kung ano yung ginawa ni Jesus. Amen. Kanya po talaga kumain ang mga senior citizen. Okay? Ganyan po talaga. Kaya ako sa inyo, para hindi kayo mahalata senior, laksan-laksan nyo. Purihin siya. Naunawaan niyo po? Yung sinasabi ng aking pinag-uusapan. Sabi ng tiling ng Panginoon, God deals with all sins sa pamagitan po ng krus. God revealed His power through that cross. Inireveal ng Panginoon ang kapangyarihan sa pamagitan ng cross na ito. Inireveal, mga kapatid. God reveals His power through the cross. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 1 verse 18. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Ano sabi po ng banal na kasulatan? Unang Corinthians chapter 1 verse 18. Ito ang sabi ng Bible. Sa English po, sabi ng, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being
say it is the power of God. Ito'y kapangyarihan ng Diyos. Yung krus na yun. Kaya sabi ko, sa pamagitan ng feeling ng Panginoon sa krus na ito, doon na-reveal yung kanyang kapangyarihan. Kapangyarihan pala natin yung krus ni Kristo. Eh, hindi ka dapat nahihiyang mag-sign of the cross kung hindi ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Sabi sa Tagalog, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naligtas. Naligtas, ibig sabihin, sabi ng servant leader na sa Sabado, tayong lahat ay ligtas na. Purihin ang Panginoon. Amen? Amen. Dahil ginawa na ni Jesus. Kaya lang yung ibang hindi nag-claim ng salvation, yun yung mga taong ayaw tanggapin yung imbitasyon ng Panginoon sa haba ng kanyang ipinag-aanyaya. Mahina. Amen. Amen. Yung hapag, ano yung hapag na ito? Yun yung sinabi ng Panginoon after na gawin ni Kristo. Sabi ng Panginoon, it is finished. Tapos na. Ginawa na ni Jesus. Nung Sunday, papunta kami ng pagsisimba doon sa San Division Church. Ano ito? Yung simbahan niya, malaki. Yung malaking church dyan, yung kung saan ang bishop ay doon nag-ano. May nakasalubong akong parang nakasuot ng puting-puting babae. Kala mo madre. Pero may pasang krus. Parang kayo ba? May pasang krus. Yung krus pa naman puti, maiksi na may mga sulat-sulat. Parang galing sa sementeryo. Na ang sulat ay itim, yung mga nakasulat. Na nakakasalubong namin ganon, kami sakay siyempre sa sasakyan, papunta kami doon kasi ang mas doon 8:30. So, kasi mahalaga po yung kahit na kami nagmas na sa Ambel, nag-join pa rin kami doon, yung sa Paris, Marok. So, no, nakita ko, sabi ko sa aking mga anak at saka sa wife ko, mayong ganyan, tinutuya lang nila ang Panginoon. Hindi nila unawaan na tapos na yun. Pag ginagawa natin yung mga bagay na gano'n, ay para bagang ang iyong nasa isip, kulang yung ginawa ni Jesus. At ako ang kailangang magdagdag sa ginawa ng Panginoon. It is finished. Tapos na yun. Ano ang ating mapanood? Yung sarsuela, yung kung saan ay reenactment na lang. Pero kung penitential, sinasabi mo, sa pamagitan ng pagpapasan mo ng krus, ay marami pang maniligtas. And that is wrong faith. Sabi nga ng ating servant leader naligtas tayo dahil sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Amen. Hindi sa pamagitan ng ating mga gawa, kundi sa pamagitan ng pagmamahal at pag-ibig ni Jesus. Amen. Amen. Tapos na. Nagawa ng lahat ni Jesus. Ang kailangan na lang ay reenactment para maunawaan ng mga kabataan. Reenactment ng idinadramatize. Pero kung ang nasa isipan natin ay tayo magpapako pa rin sa krus, para bagang si Jesus ay kulang ang kanyang ginawa kay liit at kay babaw ng pananampalataya. Purihin si Jesus. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa krus. Inakap na yun, sabi po ng Romans chapter 5 verse 8. Romans chapter 5 verse 8. Sabi po, mga kapatid kay Kristo, but God demonstrates His own love. I-demonstrate ng Panginoon ang kanyang pag-ibig para sa ating lahat. But God
Sabi po sa wikang Pilipino, Romans chapter 5 verse 8 mga kapatid, sabi nito, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo sa krus para sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. I-demonstrate ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. Paano nyo dinidemonstrate? Paano nyo dinidemonstrate ang inyong pag-ibig sa inyong asawa? Ito, sabi nga, we are the church. Remember, church, inang simbahan, and the husband of the church is Jesus. And He demonstrated on the cross His powerful love for us. Ngayon, sa atin, paano nyo dinidemonstrate sa inyong asawa ang inyong pag-ibig at pagmamahal? Tulad ng ginawa ni Jesus, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Sabi ng teaching ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 7, mga babae, ang inyong katawan ay hindi na para sa inyong driver, hindi na para sa inyong dating boyfriend. Ang inyong katawan ay para sa inyong mister. Hindi para kay kumpare. At ganoon din naman sa mga lalaki. Yung katawan ng mga lalaki tulad namin, para sa aming mga asawa, hindi na para doon sa aming kumari, at hindi na para doon sa aming katulong, kundi para sa aking minamahal na asawa. Demonstration of God's love. Pag-ibig. I-demonstrate ni Jesus. He gave Himself to us through the cross. Walang nakita. Naalala ko lagi yung inaawit ng ano, pero may mensahe sa yung awit ng isang artista, sabi na, lahat ay aking ibibigay, pati aking buhay, upang purihin siya. Ngayon, walang reservation dapat ang pag-aari ng buhay. Our responsibility to demonstrate our love to our husband or wife. Walang reservation. Tulad ng ginawa ni Jesus, He demonstrated His very powerful love for us on the cross. Purihin si Jesus. Ganun po kabuti ang Panginoon. Kapangyarihan para sa ating lahat ang krus ni Kristo. Hindi yung mga Kristiyanong pinamumuhian ang krus ni Jesus. Hindi mga Kristiyanong kunwari nagmamahal sa Diyos. Pero, yung ginawa ng Panginoon ay hindi pinapahalagahan. Minsan nga, pati nanay ni Jesus ay hindi nire-respeto. May kasama sa Ten Commandments that you must respect your parents. Pero maraming mga Kristiyano, they don't respect the mother of Jesus. Paano natin masasabing, mahal kita Lord, kung yung mga minahal ni Jesus ay hindi natin nire-respeto? Kung yung mga minamahal ni Jesus ay hindi natin pinapahalagahan? Diba? Kaya mahalaga po yun, yung pag-demonstrate ng pag-ibig ng Panginoon. Pinakita ni Jesus. Sabi po, ng mananakasulatan sa Romans chapter 1 verse 16.
Sa Romans chapter 5 verse 8, iba na sabi ko na yun. Sabi doon sa Romans chapter 5 verse 8, sabi doon, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo mamakasalanan pa. Sa namatay si Jesus sa krus. At yung titingnan niyo po kung gaano ka-powerful at kung paano natin dapat kilalin na si Diyos nung si Kristo po ay ipako sa krus at siya'y bawian ng buhay. Sabi ng banal na kasulatan ng dilim na parang nag-eclipse. Pero makikita niyo puro, sabi ng banal na kasulatan sa Gospel according to St. Matthew at Mark, nabuksan ang mga libingan at nagsibaron ang mga namatay. Kasi po yung mga taong namatay bago dumating si Kristo na siyang kanyang unang sinundo on the first advent. Yung pagdating niya nung una. Narinig yung teaching na Sir Bandida. Kung bakit tayo may teaching sa Katoliko, pinupuntahan natin ating mga patay kapag November 2 o November 1 dahil mga namatay pagkatapos na si Kristo yung umakyat sa langit ay mahimbing na natutulog sa sementeryo. Ina-assume lang natin minsan na huwag ka nang malungkot, nasa langit na yun. Oo, kailang padarating sa langit yun, may judgment set pa ang Panginoon sa pagbabalik niya. Si Kristo'y hindi na Diyos sa kanyang pagbabalik o hindi na tagapagligtas. Si Kristo sa kanyang pagbabalik ay hukom na huhukuman ang lahat ng tao ayon sa ating mga ginawa. Purihin ang Panginoon. Sa second advent, sa pagbabalik ni Kristo, pangako niya yun eh. Di ba sabi ng John 14 verse 1, huwag kayong mabalisa. Mga nababalisa sa coronavirus, mga nababalisa sa mga balibalita ng mundo. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos. Ang tinutukoy ng Diyos ay si El Shaddai, ang Ama. At manalig din ang niya kayo sa akin, kay Jesus. Dahil siya'y nagsasalita, si Jesus mismo. Huwag niya kayo mabalisa, manalig kayo sa Diyos. Ang Diyos na ito tinutukoy ang Ama. At manalig din kayo sa akin. Sabagat sa bahay ng aking Ama, sabi ni Jesus, ay maraming silid at kung magkagaling, paruroon ako. Yung unang pagpunta rin ng Panginoon na siya umakyat sa langit, paruroon ako upang ipaghanda ko kayo roon ng matitirhan. Sino yung ipaghahanda? Yung mga iniligtas niya na inaniniwala at sumasampalataya sa kahalagahan ng krus na ito na siyang pinag-demonstritahan ng Panginoon ng kanyang pag-ibig. Pinangako niya, ipaghahanda tayo ng matitirhan doon. At pagkatapos na kayo na ipaghanda ko na ng matitirhan doon, sabi niya, babalik ako. Babalik ako. Apostles' Creed, di ba? Dinadasal natin sa misa. Sa Apostles' Creed, ang napakahalaga doon ay yung sinasabi doon na nang si Kristo'y mamatay, the purpose of His death on the cross, 3 araw at 3 gabi, ay para sa kaligtasan ng mga tao na una na nun, na nalibing, na nang siya'y mamatay sa krus, na nagdilim ang buong daigdig, ay sinabi nga sa Gospel according to St. Mark, na nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang mga patay. At pagkatapos, sabi doon sa sulat ni San Pedro, matapos na mabuhay si Kristo, ipinalala ang mga patay at ang siya'y umakyat sa langit ay isinamang lahat ngayon. At yun ang nasa langit na sinasabi natin ngayon, the communion of saints, doon sa Hebrews chapter 12, verse 25. Purihin ang Panginoon. Yun yung tumutulong sa ating manalangin ngayon. Sila yung nasa langit na. Kasi kung hindi namatay si Kristo na 3 araw, walang kaligtasan yung mga tao na ako na.
Pero salamat sa pag-ibig ng Diyos. Lahat ng ginawa ni Kristo may purpose. Lahat ng ginawa ni Kristo may dahilan. Lahat ng ginawa ni Kristo, dinemonstrate niya ang pag-ibig, hindi lang para sa mga dinatnan niya, kundi lahat ng tao, maging patay na noon, na dumating siya, inibig niyang lahat, maging sino ka man. Wala akong kausap. Amen? Kung kahalagahan lang ng lahat ng tao at makikinig ng salita ng Diyos, maliliwanagan sila sa importance of salvation history. Mga kapatid, pag hindi mo alam yun, matatagay ka sa ibang aral. Tatagay ka ng mga tukso ng mundo. Tatagay ka ng kung ano-anong mga aral ng demonyo. Pero sabi ng Panginoon, ang mananatiling tapat, dahil naniniwala sa lahat ng ginawa ni Kristo ay mayroong dahilan, may purpose. Nananatiling tapat hanggang wakas. Sila lamang anya ang mga maliligtas. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Salamat forever. Amen! Amen. Grabe! Grabe! Sa ating mga ginagawa sa araw-araw, what is your purpose? Yung may kabuluhan, yung ginagawa natin sa araw-araw, o baka walang kabuluhan yung mga pinagkagagawa mo. Liyahin natin si Kristo, lahat ng kanyang ginawa may kabuluhan. Lahat ng ginawa ni Kristo, mayroong magandang dahilan. At ang dahilan, sabi, tayo. Ganda ng awit na kinakanta, minsan na ang galing dito sa kanya. Ikaw ang dahilan. Tayo ang dahilan. Kung bakit dumating si Jesus. Kung bakit nagpakahirap. Kung bakit inakap ang krus. Kung bakit inialay niya ang kanyang buhay. Di niya tinignan ang laki ng ating mga kasalanan. Sa halip ang sarili niya ang ibinigay ng buong buo. Walang katumbas. Purihin si Jesus. Walang pwedeng tumbasan at walang pwedeng pagpalisan at walang pwedeng paghangtigan ang mga ginawa ng Panginoon. Doon natin nakakalimutan kung paano tayo nagninilay kapag Kwaresma. Sabi ko sa mga pag nagtuturo sa mga disciple tuwing Saturday, dahil wala si Brother Rafi, sabi ko, kayo ba nagpapahalaga doon sa Peya? Yung perpetual adoration? Perpetual Eucharistic Adoration, P-E-A, Peya. Na kung saan, kapag ako'y napakaagang dumarating at wala namang pangmisa, doon ko nilalaga ang time para makipag-ulayaw, makipag-usap sa Diyos na nag-alay ng buhay, na umakap sa krus para sa atin, na minsan nakakaligtaan natin kung ano yung mga ginawa ng Panginoon. Busy na tayo kasi lahat sa mga ginagawa natin araw-araw. Busy na lahat tayo minsan, busy tayo sa pagsayaw, pero nakaligtaan natin, bakit ba ako sumasayaw sa Panginoon? Bakit ba ako nag-angaral ng salita ng Diyos? Bakit ba ako umaawit? Bakit ba ako tumutugtog? Bakit ba? Hindi natin alam kung bakit, kung anong kalagahan, kung bakit tayo naglilingkod. There's only one reason. Because Jesus is our God. And He offered His life for us. Dapat lang natin siya paglingkuran ng buong puso. Amen. Hindi dahil gusto natin ng himala. Hindi dahil gusto natin ng pagpapala. Dahil hindi man tayo humingi kung tapat tayo sa Diyos. At kung tutuloy natin mga pinagagawa. Sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, His righteousness, yung kanyang kaharian. Remember, the kingdom of God on earth is our heart. Yung puso natin. Baka yung puso natin punong-puno ng kabuluhan.
Kaya minsan wala na tayong pagkakaloob ng sarili sa Diyos. Di na natin pinapahalagahan yung ginawa ni Kristo sa krus na ito. Kasi bulok na yung puso natin. Nahawa na tayo sa virus ng mundong ito. Sa ingay ng sanlibutan na siyang nagdi-distract at nagdi-distort sa atin, so that our life is always focused on God. We are all distracted doon sa ingay ng mundo. At yun ang kahalaga. Minsan nakalimutan natin yun ba? Mahalaga lang sa atin kumawit. Talagang sa atin kumalaksa. Talagang sa atin sumayaw. Pero ano? Bakit ito ginagawa natin? Dahil si Kristo, yung unang nagmahal sa atin. Kaya dapat gantihan natin ng pagmamahal at pag-ibig sa ating kapwa. Amen. Yun po mga kapatid. Kaya pag ako'y nauna doon sa doon po pinag-iwilayan. Nakatingin ako kay Jesus, di naman ako nagsasalita. Pinag-iwilayan ko yung salvation history, yung kanyang ginawa. Mula nung siya'y ipaglihim ni Mama Mary, hanggang siya ay ipanganak, na wala man lang nagpatuloy sa kanya. Wala man lang nag-alok sa kanya kung saan siya tutuloy sa magandang bahay. Tiniis niya. Yung sasapsapan niya, napunta ako sa Israel. Sabi ko, ito pala, nakakalungkot. Ganun katindi yung tinuluyan ni Jesus. Tagapagligtas, pero doon sa kulungan ng mga hayop, doon siya. Dahil puno ng lahat ang mga panuluyan. Pero tayo puno na kung tayo maganda ang ugali, magpapatuloy pa rin tayo para yung ng Pilipino. Kaya nang iba yung kultura nila, siguro. Pero kung alam siguro, kasi nga, hindi nila alam yan, na tagapagligtas eh. Hanggang ngayon, rejected nga sa kanila. Salamat, may ilang na-convert na. Pero kung paninilayan natin, ganun katindi. Sa kapahayagan pa lang mula sa mga propeta, ginusto ng patayin. Ginusto ng hadlangan ang kaligtasan natin. Hindi re-reveal pa lang ng mga prophets. That's why doon sa Transfiguration, nandoon si Elijah. Because Elijah representing the Word of God through the prophets. And Moses representing the Ten Commandments, the Word of God in the Old Testament time. Nag-meeting sila, pinag-usapan nila ang departure, ang paglisa ni Jesus. Pinakita ng Panginoon na hindi siya ordinaryong tao, siya Diyos. Para ang mga alagad ay magtiwala at di mangamba sa mangyayari sa Kanya. Kaya pinakita. Ayaw mo ng mga bagay na inaalaala natin. Yung krus kaya kinahihiya na natin minsan. Yung pagsasign of the cross kaya hindi pa natin laki-lakihan. Yung pagdarasal natin, hindi pa natin ayusin. Sa halip na ipanalangin mo kami, ang sagot ng iba, pilawin mo kami, sinusulkat mo. Kapag nagdadasal ng Santo Rosario sa Amber, may mga nagdadasal pero kung saan nakatingin. Wala sa focus ang mga sinasabi. El miracle of this, the Lord is with you. Blessed the Lord, the women, blessed the time of Jesus. Nakatutok yung camera. Nakatutok yung camera. Ganun tayo sa Diyos. Lagi natin mga kapalpakan na ginagawa. Pero sa kabila ng lahat ng yung tinignan ni Diyos, ginawang lahat ng Panginoon, yung ikabubuti natin upang ang kaligtasan ay ating kampi. Purihin ang Panginoon.
sa pamamagitan ng krus na yun. Mga kapatid, lahat ng ating sorrow, kalungkutan, kabigatian, inalis, isinama ni Jesus sa krus, napakong lahat yun doon. Kaya hindi ka na dapat malungkot, ni mangamba, ni mabalisa, ni problema, sapagkat nangako ang Diyos, siya laging nasa sa atin. He is Emmanuel. God is with us. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Ganang kabuti ang Diyos. You study what Jesus did. Ano yung ginawa ng Panginoon? Gano'ng kahalaga sa buhay natin ito? Mga pinagagawa ni Kristo. Mahalaga yun. Huwag yung baliwalain. Ito yung history nga ng Pilipinas, pinag-aaralan natin. Yung history pa kaya ng kaligtasan natin, ay hindi mo pahalagahan. Mahalaga yun, kapatid. Dahil lahat tayo makasalanan, Roman 3:23, all have sinned and fallen from the glory of God. Wala pong hindi nagkasala sa atin, at minsan nga patuloy pa tayo nagkakasala. Pero salamat sa Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, kahit na di pa natin ginawa at gagawin pa lang natin, kasama na yon sa pagpapatawad ng Diyos sa atin, na tayo lahat ay pinatawad ng Panginoon. Ano na lang ang kailangan natin? Yung responsibilidad natin that we have the sacrament of reconciliation. Dahil aminin natin na tayo nagkakasala pa rin. That's why we need to go into confession, to console, and to ask God for forgiveness. Ilan ang nagpapahalaga doon? Ilan ang nagugumpisa? Ilan yung humihingi ng tawad? Wala. Wala. Di po ba? World history pinag-aaralan, pero yung history ng kaligtasan, kinalimutan natin na siyang pinakamahalaga, mga kapatid. Sabi po ng pagdidira ng Panginoon, paano niya ginawa doon sa krus? Jesus took the punishment for our sin on the cross. Yung parusang dapat tayo ang magbata, siya na ang gumawa. Sabi po ng Isaiah chapter 53 verse 5 and 6, but He was first of our transgression. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon Him. And by His wounds, ayun ang ganda, no? Siguro yung awitin natin mamaya. And by His wounds, we are healed. We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to his own way, and the Lord hath laid on Him the iniquities of all of us. Sabi nung naman na kasulatan, ayon kay Propeta Isaiah, and by His wounds we are healed. Sa pamagitan ng lakay, ng dugo, ng kanyang buhay na inalay sa krus, na hindi pinapahalaga ng mga Kristiyano para sa kanilang kahamanan ng krus na ito, kaya ayaw nilang mag-sign of the cross. Pero sabi ng prophets, by His wounds, sa mga lakay na tinamo ni Kristo, na more than 7,000 wounds, hindi lang yung 5 wounds, yun yung malalaki lang, kaya may church na 5 wounds. Yung malalaking sugat, yun yung pinagpakuan, yung sibat sa tagiliran, yung 4 na paa na pinakuan, at saka sa kamay, 5 wounds, malalaking sugat doon. Ayun, napakarami. Aba, thousands. Mga kapatid, na kung yan ay pagninilaya natin, siguro iiyak tayo kung bakit ganun pala katindi ang ginawa ni Jesus. Tek pa ang mga tatunay na ipinagdiriwang ng mga bataan.
tunay na bayani sa puso natin. Tunay na bayani sa espiritual. Hindi baya-bayanihan lang. Hindi fake. Sabi ng iba, fake si Kristo. Hindi fake si Jesus. Maraming fake news. Pero ang good news, mananatiling mabuting balita ang salita ng Diyos. Amen! Amen! And new relationship through the cross was revealed. Kung hindi yung ginawa ni Kristo, ano ang relasyon natin kay Jesus? Kung hindi mo tinatanggap ang ginawa ni Kristo sa krus, ano ang relasyon mo sa Kanya? What is your relationship to Christ if you don't accept the cross of Christ? What He did on the cross, anong relasyon mo sa Kanya? Sabi po ng banal na kasulatan, because God is holy and righteous, sin separates us from Him. Ang kasalanan ang nagpahiwalay sa atin. No one with sin in their heart is able to be in His presence. Anumang pagkakasala at pagkakamali po natin, ito'y nagiging dahilan para tayo maging malayo at malayo sa Diyos. Pero sa pamamagitan ng reconciliation with God, the sacrament of reconciliation, tayo ay nalalapit sa Panginoon dahil tayo nagbabalik loob at umaamin, nagpapakumbaba at sinasabing, Lord, I'm sorry, I have sinned. Forgive me. Iyon ang kailangan natin. Amen? Amen? Amen. Yun ang kailangan po natin. Hindi sila dalang damit natin. Okay lang yun. Pero mas masarap kung maputi at busila ang puso natin na naglilingkod kay Lord. Pero kung pakunoy lang tayo, kung masabi lang natin na tayo ay nandun, kung masabi lang ng tao na, nandun naman ako eh. Ang dami nagmamalaki. Andun ako ng people power. Andun ako ng ganito, ng ganyan. Pero ang ano sa atin, hamon ng Diyos, oo nga nandiyan tayo, oo nga naglilingkod tayo, gaano kabusilak at kaputi ang ating mga puso sa harapan niya. Mga kapatid, yun ang challenge sa ating lahat. Kaya, we become acceptable to God through the cross. Sabi ng 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Si Jesus na walang kasalanan, si Jesus na Diyos, iniwan ang trono, bumaba sa lupa. Inangkin niya, inako niya lahat ng kasalanan natin. Wala siyang kasalanan, pero naging makasalanan. Dahil sa kasalanan natin, kaya sinabay yung buhay sa krus. At ano ang sabi ng banal na kasulatan? And we receive forgiveness through the cross. At dahil doon sa ginawa ni Kristo, tinanggap natin ang kapatawaran. Sabi ng 1 John chapter 2, verse 1 and 2, at sa Colossians chapter 1, verse 13 to 14. For He has rescued us. Iniligtas tayo, for He has rescued us from the dominion of darkness, Satanas, and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Iniligtas, dinala mula sa kadiliman sa kaharian ni Satanas, inilipat niya tayo sa kaharian ng kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus. Pulihin ang Panginoon. At yan ang ating unang pagkakaya. Ulitin ko, kung pinag-aaralan natin ang Philippine history and world history, it's very important to study and meditate the salvation history. Dahil yun ang mahalaga sa buhay natin. Lahat ng ito, Pilipinas, may iwan natin. Sabi ni St. Paul, we are not citizen in this world. We are only temporary in this place. We are all citizen in heaven.
tagalaki tayo. Sabi doon sa isang inaawit din natin, minsan lamang ako ba sa daigdig. Di ba? Minsan lang. Kailan mo ba mararanasan yung pagbabalik ni Kristo sa buhay mo? Only God knows. Hindi mo alam yun kung kailan ka mamamatay. Kung kailan mo kakailanganin ang St. Peter. Kung kailan mo kakailanganin ang Loyola Memorial Park. Ang heritage. Hindi mo alam yun. Pero pinaghahandaan natin. Bumibili na agad tayo ng mga memorial plan, ng mga memorial lots. Pero di natin pinaghahandaan yung pagturo natin sa langit. Ilan yung naghahanda? Yung nagbukas ang isip at puso para siya pumasok sa kaharian ng Diyos. Gusto niyong maranasan? Kailangan ang aking pinaglilihayan. Hindi dahil ako'y may edad na. Hindi dahil ako'y senior na. Bata pa po ako. 34 pa lang po. O 36 pa lang. 36 pa lang po. Ganun ako kabata. At bumabata lalo. Lalo na kung nandyan yung sister. Kaya ng oras, it's very important to study and meditate salvation history. Ang lagi po, mawawala ang langit at lupa. Pilipinas mawawala. Lahat. Ngunit sabi ng Panginoon, ang kanyang salita ay mananatili. Magpakailanman, ikaw pa rin. Jesus. Tayo na kayo na. Dati po ang iyong kamay. Sabihin natin, Panginoon, salamat sa ginawa mo sa krus. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat na kilala ka namin. Salamat, pinaglilingkuran ka namin. Salamat dahil may buhay at ikaw yun. Salamat dahil sa iyo ay naligtas ako. Salamat sa iyong krus sa dahil pinapahalagan ko dahil ito'y kapangyarihan ko. Panginoong Jesus, salamat sa lahat. Let's close your eyes and feel Him. Damhin mo siya. Damhin mo ang Panginoon. And let's feel the presence of the Lord. Let's feel the faith. Pagkakaya ng kapatid ang mensahe ng Diyos ngayon. And you claim there is power on His cross. May kapangyarihan dumadaloy na sa iyo ngayon. May himala na nangyayari sa iyo. May nagaganap sa buhay mo ngayon. You claim it by your faith. You must believe in His cross. You must believe what He did on the cross. You must believe in His word. You claim the power. You claim that in His word there is healing. By His cross, there is deliverance happening to you. May kalayaan nagaganap sa iyo. May kagalingan. May himala. May pagpapala. Claim it in the name of Jesus. And Father, I pray na ang bawat mensahe at salita na aming napakinggan, nawa po ito'y tumimo sa puso namin. At papahalagahan po namin, Panginoon, higit sa lahat, ang ginawa mo na pagliligtas sa amin. Sa pamagitan ng krus mo, Panginoon, ito'y kapangyarihan namin. Sa pamagitan ng krus mo, Lord God, kinako mo ang aming mga kasalanan.
Sa pamamagitan ng krus na yun, nagkaroon kami ng tunay na relasyon sa iyo, Panginoon. At kami naging mga anak mo. Salamat sa biyaya ng krus na ginawa mo noon, Panginoon. Kami lahat ay naligtas. Kami lahat ay napagpala. At inakilang po namin ang lahat ng sakit at karamdaman ay pinagaling mo na at napago lahat yun sa pangalan ni Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. We thank you, Father. We thank you in the name of Jesus. At sa pangalan ni Jesus, kayo lahat ay pinagaling na. Dati po ang mga prayer request. Ang maraming Diyos, pagpalain po ang aming mga prayer request, ang aming mga daladala, ang aming mga panyuasin, langis, Biblia wallet, bag, passport, papeles. Lahat ng aming mga kapatid na nandun sa kanilang tahanan ay nangking ng iyong salita, sila rin ay tumanggap ng iyong himala. Inamin na po namin, Panginoon, na aming answered prayer na sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless.